May red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes, imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya, si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si VP Sara. Nagsilita ng ating Vice Presidente mga kababayan na uunahin niya itong si Tamba at isusunod si Liza Bongit. Na ang malala dito mga kababayan may listahan na nakatago si VP Sara na makakapag-impeach o makakapagpatalsik sa pwesto kay Bongbong Marcos. Dagdag pa rito na binulgar ni VP Sara na itong si Romualdez mga kababayan, si Tambalos, nagnakaw ng funds sa ibang bansa. Naku naman po. At kung ano pang mga ito ating pakinggan dito sa video na ito. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, panigurado iiyak na naman ang kalabang kampo dito sa mga binulgar ni VP Sara na magiging mainit na naman ang kanilang ulo at kanilang gagalingan ang kanilang mga script sa Kongreso. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Kasi may gamit naman ako. Alam mo yun? I'm useful to them. So I was just tolerated. And alam ko naman yun. But wala naman problema sa akin yun. So as long as I can do my job sa DepEd, tsaka sa Office of the Vice President, mabigay ko lang yung promise ko, plataforma ko, promise ko sa bayan. Magawa ko lang yung kailangan gawin para sa education sector. Walang problema. You can tolerate me all you want. You can invite me sa mga gatherings nyo. Pero I knew I was tolerated. Because Lisa Marcos is another story. Unahin muna natin si Martin Romualdez. Kaya nga sabi ko, sabihan niyo sila, huwag nila banggitin yung pangalan ko. Yes. Is a part of dun sa sinasabi niyong time? Yes. Oo. Anong purpose ni Inday Sara? Ang magagawa ko sa bayan, I will call bullshit as it comes. Yan ang magagawa ko para sa inyo. Kung bullshit siya, sabihin ko sa inyo, bullshit talaga yan. And yes, as I said, huwag kayo mag-alala sa akin. Hindi ko kailangan ng pera. Kaya hindi ako madadala sa pera. Kasi ang pinakagusto ko sa buhay ko, hindi siya nabibili ng pera. So kahit man meron akong 500 billion sa likod ko, hindi pa rin mabibili yung gusto ko. So hindi ko siya kailangan. And hindi ako takot. That's why I said, you can drag me to hell all you want. Wala kang problema sa akin yan. Si Martin ba? Bakit hindi po mabibili ng pera? Sinabi niyo po hindi mabibili ng pera yung gusto niyo. Ayaw ko sabihin, masyado ng personal yan, ma'am. Masakit na nga sa akin na kailangan ko magsalita kwento. Masakit na nga para sa akin na ikwento ko from 2016 to 2021. Actually, banayad pa nga yan si VP Sara Hindi niya pa ganun talaga binubuljak itong sinatamba Liza Bongit. Ngunit gigil naman ang mga kalaban. Chill mood pa niyan si VP Sara dyan Nangyari sa mga group chat na yan,
yung mga papel na yan, masakit siya. I don't like talking about my life. Gusto niyo pag-usapan ng pagbabago campaign, tree planting namin? Ayaw niyo. I understand mo ma'am, noong 2022 to 2023, I mean, kasama kayo lagi ni Speaker Martin Romualdez sa mga events ni BBM. So, Yes. why, parang bakit, tapos yun nga, before yung nangyari yung resignation sa lakas, after na resignation sa lakas, nakita ba kayo ni BBM na kanilin daw or holding hands kayo ni Martin during one of his foreign trips? So, why biglang nasuklihan kayo bigla kay Speaker? At the time, na-ambush niya ako ni Martin. Tingnan mo yung footage. Di ba nakaganyan yung kamay ko? Kasi hinihila ko yung kamay ko. Hindi ko naman siya mahila pag ninaganyan, di ba? Nilalagyan ko ng force kasi hinihila ko. Hinihila din niya. So, naisip ko, okay, fine. Huwag na natin bigyan ng sakit ng ulo ang presidente kasi ang dami niyang kailangan gawin para sa bayan. Apparently, wala. Pero, at the time, huwag na natin, for me, sabi ko, okay, sige. Ayoko maging headache sa ibang tao. Ayoko maging pabigat sa ibang tao. Ayoko na maabala ang ibang tao dahil sa akin. So, at the time, although hinihila ko yung half-hearted din yun na ginaganon niya. So, okay. Sige. May red flag din yan si Martin eh. Magkatabi kami niyan sa airplane nung kampanya. May sinabi ako sa kanya, may sagot siya sa akin. Pero yes, imagine niyo, meron tayong speaker na on record, on paper, in another country, na tumanggap ng suhol. Kaya, Grabe, ano yun? ay, kailan ba yung speaker part? Kailan yung Martin Romualdez part? After November? After opening ng house? Yes. Let's talk about ng confidential concert. Ng the house. Regarding po sa DepEd and the OVP's confidential. Ay, yes, as I said, antayin natin yung next hearing ng House, Good Governance. Masyadong maaga sagutin sila. Walang lumalabas eh. Gusto ko lumabas so that pwede akong magsalita. Eh wala, kahapon wala naman. All lawmakers were questioning about that. Yes. Ang position ko dyan, sa DepEd, hindi na ako nakikipag-usap sa kanila doon. Sabi ko, kayo nang bahala kung anong gusto niyong gawin dyan. Pero dito sa Office of the Vice President, sinasabihan ko yung mga tao na kapangalan, kung ano yung gusto mong gawin, yun ang susuportahan ko. Kung ayaw mo umattend, susuportahan kita. Kung gusto mo umattend, susuportahan kita. Hindi ko pipilitin kung ano yung dapat mong gawin. Mag-decide ka, and then kung ano yung path, if you decide on the path that you will take, I will support you on that. So, hindi pa kami nagkausap nung merong mga subpoena, hindi pa kami nagkausap kung ano yung gusto nilang gagawin. Basta sinabihan ko sila, I will be with you every step of the way. Sinabihan ko din sila, kung ang decision mo ay magpa-detain, sinabihan ko din sila, sasamahan kita doon sa loob ng detention. Walang problema yan sa akin. Kasi hindi naman lahat ng mga tao kasi sanay sa pressure, sa stress. Hindi sila sanay sa mga ganyan na ilalagay ka sa national TV, papahiyain ka. Hindi lahat ng tao nakakapag-isip ka agad kung anong gagawin, kung anong sasabihin.
So some of them really are saying na pa-detain na lang ako. And then sabi ko sa kanila na, "Okay, walang problema 'yan. Samahan ko kayo sa detention." I'm sorry, on the issue of budget naman, since parang final na sa House part po, 733 million, what would that mean for the OVP satellite offices? Would that mean like total shutdown of 10 OVP satellite? Inaantay namin yung GAA. So, pag nandiyan na yung General Appropriations Act, alam na namin kung ano, ilan. And then meron na kaming mga options ngayon. Unfortunately, hindi namin siya ma-finalize kasi yung mga options namin kasi hindi namin talaga nakikita kung ano yung nasa batas. Hindi pa kasi batas yung GAB. So, antayin namin, pag nakita na namin kung ano yung numbers, then pipiliin na namin anong options para sa Office of the Vice President. But rest assured, patuloy yung trabaho ng Office of the Vice President para sa bayan. Kung ano man yung kaya namin base sa kung ano yung budget, ibibigay namin yan sa taong bayan. Well, can you explain lang po, Last question, how please. was the good government committee hearing? Lawmakers were questioning po about the 16 million pesos po na dinasta ng OVP on people of confidential funds in 2022 po, na nagasta ng 11 days para daw sa renta ng safe houses. One lawmaker even asked po na yung 5 million naman po na nagastos ng 2023 sa third quarter po ng OVP confidential funds, nagastos lang po sa loob lamang sa loob ng 79 days. So parang nakakapagtaka rin daw po sila na bakit yung 16 million pesos nagastos po sa loob lamang ng 11 days. So, can you give us an explanation po kung paano po ba nagasta nga raw po itong confidential funds po? Okay, sige. Last question na yan, ha? Last question na yan. Last question. Okay. Unang-una, nag-explain kami lagi sa Commission on Audit kung paano ginastos yan. Lahat ng hiningi ng Commission on Audit, binigay namin. Meron kaming mga hindi nabigay, sinabihan kami ng Commission on Audit, kailangan namin yan. So, we fully cooperated and participated and submitted to the Commission on Audit with regard to the confidential funds. Alam niyo, hindi nakakapagtataka sa gobyerno ng gumastos ng millions araw-araw. Kami doon sa DepEd noon, pumipirma kami billions in one day para maglabas ng pera. So, hindi nakakapagtataka ang 5 million, 10 million in a day. Pirma lang yan. Tapos lalabas na yung pera. Ibabayad na yan kung saan yan ibabayad. And then, babalik na yung documents para sa ganyan. Ganun talaga ang gobyerno. Gumagastos siya everyday para sa mga projects niya. And sometimes, it's not millions, billions ang pinipirmahan ng mga opisina ng gobyerno para sa projects. Okay? Yes. Maraming salamat. Sabi daw po mas mahal pa po yung dinasta sa safe houses po na yun. Parang luxury hotels, mga mamahaling condo po sa Metro Manila. Kasi ang ginagawa nila, nag-audit na sila. Di yung katakataka, no mga kababayan, ito nga si Tamba namimigay ng ayuda, bilyones pa nga Hindi lang milyon, bilyon mga kababayan, piste talaga. Tapos ganyan manira kay VP Sara, ng titing. Kaya ako hindi sumasagot doon sa kanila kasi ang ginagawa nila, sila na yung nag-audit. Hindi naman yan tinanong ng Commission on Audit. Ang hiningi lang ng Commission on Audit, ano yung documents para sa mga expenditures. So, sinubmit namin yon. And in fact, nakikita nila yun kasi sinubina nila lahat ng documents. The thing with the hearing is kung makikita mo, kahapon, hindi ko napanood
Kaya hindi ako ma-comment. Pero, nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, ng resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Correct. Kasi Tama. bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagpi-fishing sila na nagpi-fishing, hanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, Tama. alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, sabihin ko sa inyo, may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Diba? Ano kaya yon? Tama na nga naman, no? Paano papasiyan mga kababayan? Tuta nga. Mga young guns nga ang mga Kongreso, Senado. Ano mga case study? Last question. Last Hindi ba question. kayo napapagod? I mean, Last question. grabe ang energy ninyo. Ma'am, Hindi. Dapat official. Yung envelope na yan, kaya ako sinasabi kanina, antayin natin yung next hearing. Kasi hindi pa siya enough eh. Ang gusto nila kasing palabasin sa mga tao, yung envelope na yan, yung pera na yan, galing sa confidential funds. Yan yung gusto nilang i-portray sa public. Para yung perception ng tao, ay, hindi talaga ginamit para sa ano. Pero kasi, para sa akin, kulang pa siya. So, inaantay ko yung next hearing. Bago ko pag-usapan yung envelope na yan, kasi kasama yan dun sa triangle. Yes. No. Hindi yan sagot sa tanong mo. No, I will not answer questions anymore. Ma'am, yung DepEd po, meron daw po. Yes. Marian,